So mga idol, finally Game 5 na nga po ng Los Angeles Lakers at ng Minnesota Timberwolves. Tignan natin yung mga naging highlights sa very intense and crucial na game. So para mga kaibigan, kung titignan natin ang ginamit nga po na starting 5 na lineup nito nga po si JJ Redick, wala out muna at hindi nakapaglaro itong si Jackson Hayes. Pero available naman itong si Rui Hachimura, si LeBron James, Dorian Finney-Smith, Austin Reeves at etong si Luka Doncic. Maganda ang simula po o yung first half ng game, which is kahit papaano naman nakakasabay ang Lakers, home court po nila mga idol. Pero yung offense at defense po ng Minnesota Timberwolves, masasabi talaga natin na malakas. Napakahirap nilang tibagin. Pagdating nga po ng second half, sa third and sa fourth quarter ng game, especially sa fourth quarter, tumatabla na ang Los Angeles Lakers. Alam nyo mga kaibigan, napakadami pong pumupusta sa Lakers ngayon. Talagang milyon-milyon na nagiging pustahan nila. Kaya marami ang may gusto na manalo ang Lakers. Pero nakita naman natin yung nangyari. Ginagawa nga po ng Lakers yung kanilang best. Home court nila ito at mas kabisado nila ang bawat sulok. Kung titignan nyo mga kaibigan, number 1 na nakita natin problema dito, ang dami home turnover nitong Los Angeles Lakers, which is imbis na sa kanila sana mapupunta ang bola, napupunta pa po sa kalaban. Kung titignan nyo, sa pagkatapos ng first quarter, 22-31 lamang na agad dito ang Minnesota Timberwolves, At pagdating naman po pagkatapos ng first half, 49-59, 10 points naman ang kalamangan nito nga pong Minnesota Timberwolves. Malaking problema ito at sinasabi natin, umuulit at bumalik na naman talaga sa tinatawag nga po na small ball lineup etong Los Angeles Lakers. Nakita rin natin ang appearance itong si Maxi Kleber at ang point ko dito, hindi naman talaga siya ganun ka-agresibo. Hindi siya maliksik kumilos mga idol. Parang Alex Len din ang datingan itong si Maxi Kleber. Kaya nakakapanghinayang nga po si Trey Jemison at itong si Christian Coloco na dapat nasa Lakers pat nakakatulong mga idol. Nakita natin babad na babad din sa oras mga idol. Ito nga pong starting 5, Dahil kung titignan natin sa pagkatapos ng third quarter, 80-81, isang puntos na lamang kalamangan dito ng Minnesota at mananalo, kaya pang manalo ng Lakers. Kung titignan nyo, Dorian Finney-Smith babad sa minuto, 27 minutes, merong 4 rebounds, 2 assists at 7 points. Luka Doncic, 31 minutes na agad, merong 7 rebounds, 7 assists at 25 points. Si LeBron James merong 30 minutes of playing time, merong 5 rebounds, 4 assists at 17 points. Austin Reeves 29 minutes, isang rebound, 2 assists at 9 points. Rui Hachimura so far 28 minutes, 2 rebound, walang assist at 18 points. Gabe Vincent nabigyan din ng magandang minuto pero wala namang naitalang puntos. Kahit papaano mga kaibigan, makakapuntos naman. Eto nga po si Gabe Vincent pero hindi napapasahan masyado ng bola. Dalton Knecht nakabangko, hindi rin ginamit mga idol, which is pagkakamali yan ng husto. Ito nga pong si JJ Redick. Marami nga nagsasabi kapag talaga hindi nagbago ng sistema ng Lakers, wala talaga, talo talaga. Nakita nyo naman full force na nga ang Los Angeles Lakers dito kontra nga po sa Minnesota Game 5. Pero ang nangyari, nahirapan pa rin talaga. Ang pagkakamali dito mga kaibigan, hindi kasi nag-e-explore ng panibagong lineup o starting 5. Ito nga pong si JJ Redick. Ang sabi naman ng iba, wala naman na talagang mailalagay na magagaling na player sa Lakers. Wala namang magagaling Tignan nyo mabuti. Etong si Austin Reeves, Luka Doncic, si LeBron James, sila lang talaga yung highest leading scorer po ng Lakers. Kung wala sila, wala talaga. Baka kahit sa playoffs hindi makapasok ang Los Angeles Lakers, Under 4 minutes, doon nga po sa fourth quarter, 88-91 yung nag-score. At kung titignan nyo mga kaibigan, kayang-kaya pa talaga yan makahabol ng Lakers, Pero nakita nyo naman, ibang klase ang Minnesota ngayon, Yung mga tira na sa labas talagang pumapasok. Yung offense at defense nila mas lumalakas. Ito namang Los Angeles Lakers, bukod sa wala ng ring protector, kasi wala si Jackson Hayes, talagang ang dami pong turnover at mga errors, Sa kanila na nga ang bola, napupunta pa sa kalaban mga kaibigan, which is yung pagkakataon na yun, nakita yun ni JJ Redick, na dapat yun ang i-improve po ng Los Angeles Lakers. Marami nagsasabi, wala naman daw problema sa player, bagkus nasa coach daw ang problema. Mga kaibigan, dalawa yan parehas, Hindi pwedeng isa lamang. Huwag natin isisi lahat kay Coach JJ Redick, at gayon din sa mga player. Parehas sila may pagkakamalit, may pagkukulang. Bukod na rin sa pabalik-balik lagi na lamang small ball line ng JJ Redick, ang mga player ng Lakers din, nakita naman natin, hindi consistent po maglaro. So po yan muna ang update ko sa inyo. Meron pa tayo mamaya, and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.